Hi guys, and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Panibagong araw at panibagong negosyo ideas at negosyo recipe at kakaibang recipe ang ating ibabahagi para sa inyo. Sa ngayon nga guys, ang ating Milo ay ilalagay natin at pagsasamahin natin sa ating condensed milk. Talagang patok na patok ito na pang negosyo at di mo akalaing na pwede pala itong pagsamahin. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na at simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. Tara na! At para sa ating unang procedure sa isang pan nga, ay maglagay muna tayo ng ating 1 can ng ating condensed milk. And then ilagay na rin natin ang isang sachet ng ating Milo. So ayan guys, hindi pa nakabukas yung ating kalan. So isang sachet lang ng Milo ang ating ilalagay dito. Hindi po ito sponsor, kaya baka naman Nestle. So ilagay na natin ng isang buong sachet ng ating Milo and then mix lang natin siya. Mix lang natin na mag-combine yung ating Milo or ma-dissolve dun sa ating condensed milk. Pag na-dissolve na ito, bubuksan na natin yung ating pan. Low-medium heat na apoy lang. Low-medium na apoy ang ating gagamitin lang dito para hindi agad masunog yung ating condensed milk at Milo. So antay lang natin siyang medyong kumulo at maging malapot. So pag medyo kumulo na siya, ay pahinain lang natin yung ating apoy sa low heat lang. And then maglalagay tayo dito ng slurry para medyo maging malapot yung ating mixture. So ang ating slurry ay gawa sa cornstarch at tubig. So konting slurry lang, 1/2 cup ng ating slurry ang ating ilalagay dito. And then mix lang natin ito at pakuluan lang muna natin siya para mag-curdle siya. At pagkatapos maglalagay tayo dito ng 2 buong itlog. Ayan guys, 2 buong itlog ang ating ilalagay dito and then mix lang ulit natin siya. So ayan guys, low heat ang ating gagamitin dito, hindi natin kailangan na medyo lutuin yung ating itlog. So mix lang natin ito at antayin lang natin na mag-curdle ito. Ayan guys, mas maganda kung egg yolk lang ang ating gagamitin dito at tanggalin natin yung egg white, pero dahil nandyan na yan, panindigan na natin. So pakuluan lang natin ito. Antayin lang natin mag-curdle. At pag medyo okay na to, ay set aside lang muna natin siya. And then palalamigin natin. So ito na nga guys. Habang pinapalamig natin ay gagawin muna natin yung ating lumpia wrapper. So meron lang tayo dito lumpia wrapper. Siguraduhin lang natin na fresh pa at bago pa yung ating lumpia wrapper. And then tatanggal-tanggalin lang natin itong isa-isa. Pero bago nyan guys, ay cut lang natin ito muna into halves dahil medyo malaki yung ating lumpia wrapper. Pero kung gusto mo naman malaking lumpia ay pwede naman hindi nyo na i-cut into halves. Pero ang ating gagawin ngayon ay magdenegosyo tayo, so cut lang natin ito into halves. And then, isa-isahin lang natin itong tanggalin. So ito na nga guys, set aside lang muna natin ito at magra-wrap na tayo. At para sa ating pag-wrap, ito lang ating mga kakailanganin, yung ating lumpia wrapper, yung ating egg white para sa ating pangdikit, at yung ating Milo condensed mixture. So para sa ating unang procedure, maglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon ng ating Milo condensed mixture at ilagay natin dun sa ating lumpia wrapper at wrap natin ito at brush lang natin ng egg white para ma-seal yung ating lumpia. And then repeat the process lang hanggang maubos na nga yung ating lumpia wrapper. Ayan guys, nakadepende sa iyo kung gaano karaming ubi mixture ang iyong ilalagay.
ang ating linagay dito ay 1/2 tablespoon lang. Pero kung gusto mong pang maramihan ay pwede mo itong gawing 1 tablespoon. Pero kung magnenegosyo ka naman ay pwede mong i-reduce yung amount ng ating Milo condensed mixture. So sa pagharap naman ay napaka-basic lang naman ito. And then brush lang natin ito ng egg white. Mas maganda kung egg white yung ating ibabrush dahil kung tubig ang ating ilagay dito ay may tendency talaga na mapunit o matanggal yung ating lumpia wrapper. So ayan guys, set aside lang muna natin ito at magpiprito na tayo. Sa isang pan nga ay magpainit muna tayo. Pag medyo mainit na siya ay maglalagay na tayo dito ng ating oil. So malagay lang tayo ng oil. So mas maganda kung naka-deep fry tayo. Pero dahil konti lang yung ating budget ngayon, pwede na to. And then antayin lang natin uminit yung ating oil and then ilagay na natin yung ating Choco Milo lumpia. So lutuin lang natin ito ng 2 minutes lang. Mabilis lang ang pagluto nito dahil luto na yung ating filling. So yung lulutuin lang natin dito ay yung ating lumpia wrapper at ma-achieve natin yung crispiness nito. Lutuin lang natin ito in a low to medium na apoy para hindi agad ito masunog. Antayin lang natin siyang mag-golden brown. And then constantly flip lang natin ito at lutuin natin ng other side ng 1 minute na lang. So ito na nga guys, medyo nag golden brown na siya. Hanguin lang natin ito sa ating strainer at i-drain natin ito para matanggal yung mga oil dahil alam niyo naman ang lumpia ay kinakapitan talaga ng oil. Mas maganda at mas masarap ito pag kinakain pag walang oil, hindi ba? Tara na at mag-taste test na tayo. Eto na nga guys ang ating napakasarap na Milo condensed lumpia. Di ba napakadaling gawin lang? Di mo akalain, pwede pala itong gawing lumpia. At patok na patok na patok na patok na patok na pang negosyo pa. Lalong-lalo na ngayong Pasko, napakasarap ito na pang merienda at panghanda ngayong Noche Buena. At ayan guys, para sa ating complete list of ingredients at costing ay nilalagay ko sa ating description box sa baba. Ayan guys, pwede mo itong ibenta ng 3 to 5 pesos bawat isa. Depende na rin yan sa laki ng gastos mo at sa laki ng gawa mo. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Merry Christmas!